Isang magandang umaga po sa ating lahat. At bago po tayo magsimula ay salamat po sa lahat ng mga nanalangin sa aking madaling paggaling. Medyo okay na po ang ating ubo at wala nang ganang sipon. Medyo namamaos pa ng konti. Okay po, ngayon po ay January 13. Babati po muna tayo sa mga may kaarawan. Maligayang kaarawan kay Renan Templo, Emilio Retis, Alvin Jan Tanyada, Mac Kay Jr., at kay Coach June Da Jose. Kaya din po sa mga magdiriwang ng kaarawan bukas, January 14, sa mga sumusunod, kay Noel Atienza, Nuxdar Kupay, Ernesto Onrales, Satir Merdeguia, at kay Alabe Peralta Alabe. Maligayang kaarawan po sa inyo lahat at naway patuloy kayong bigyan pa ng maraming kaarawan ng ating buong may kapal sa mundong ito. Ang ating po tatalakay sa araw na ito ay ang Article 27, ang closely guarded player. Katunayan ay natalakay kayo na po ito pero marami pa rin ang tumatawag sa akin. Siguro hindi napanood po yung vlog na akin nagawa. Ito po yung example sa Article 27, closely guarded player. A1 is closely guarded for 4 seconds by B1. Then A1 fumbles the ball and catches it again. Sabi po doon, yung A1 po ay dinidepensahan, depensa ng B1 for 4 seconds. Then na-fumble ng A1 ng bola, kinuha niya ulit. At ang sabi dito ng interpretasyon ng FIBA ay, this is a 5-second violation by A1. As A1, within 5 seconds, did not pass, shoot, or dribble the ball. At sabi pa din sa interpretation, fumble is not a dribble. Para mas maliwanag po, ay basahin natin ang Article 27 definition. Ang sabi doon, a player holding a live ball on the court is closely guarded by an opponent is in an active legal guarding at a distance of no more than 1 meter. Pag may active po yun ng depensa, ay nag-i-start ng 5 seconds. Pero kung hindi naman active, nakatayo lang, walang 5 seconds count. Okay? At kung malayo-malayo naman talaga, lalo hindi rin pwede 5 seconds. Kailangan mo doon closely guarded in active legal guarding position. Ano po ang rule ng Article 27? Ang sabi doon, a closely guarded player must pass, shoot, or dribble the ball within 5 seconds. Okay. Yung fumble po yun, hindi po dribble yun. Maliwanag ko doon. Okay. Since sa 5 seconds tayo, talakayin natin, where does the 5-second rule apply? Saan po ina-apply ang 5 seconds? At tunayan 3 po yun, pero sa akin 5 po yan. Okay? Ang una, ang sabi doon, during a throw-in. During a throw-in po, hawak kayo ng player ang bola at the disposal, binibilangan ng 5 seconds count. Okay? During free throw, pag ang bola at the disposal ng free thrower, binibilangan po ng 5 seconds count. At itong pangatlo, itong tinalakay natin closely guarded. Pag closely guarded, may active legal guarding position kalaban, binibilangan po ng 5 seconds count. Ano pa po yung dalawa? Yung dalawa, yung isa is when the referee places the ball at nearest place for a throw-in. Yan yung pang-apat. At pang-5, when the referee places the ball on the floor at the free throw line. Nangyayari po ito during delaying the game, delay kalaban. Mag-throw in tayo, tinatawagan ng player, ayaw po lumapit, pimito tayo, ibaba natin ang bola kung saan ilalabas ang bola. Then start counting 5 seconds para magsilapit sila. During throw-in, nadidelay pa rin lang pagkuha ng throw-in, pag-take ng free throw, rather pag-take ng free throw, ayaw po lumapit, ibaba natin ang bola sa free throw line, binibilangan ng 5 seconds count. Pwede po yun. Yan po na sa Article 14-2. Okay po. Okay, yan po ang ating maikling aralin sa unang araw ng 2025. Pero bago po tayo magtapos ay mag-iwan muna tayo ng katanungan about the Bible na may kasagutan. Ang tanong doon,
What is one of the shortest verse and the most well-known in the Bible? Okay, ang sagot po, Jesus wept. To be found at John 11:35. John chapter 11 verse 35. Jesus wept. Umiyak po si Jesus. Okay, dito po tayo sa mandaling magtatapos sa ating talakayan. Don't forget to like, share, follow, and subscribe sa aking YouTube channel. Hanggang sa muli, ito po ang inyong abang lingkod, former Prima Referee Etong Kamarongan. Isang magandang umaga po sa ating lahat. Bye-bye.